Kaninang umaga, dalawang senador na po ang tumatawag sa akin. Una, si Senator Raffy Tulfo at ang pangalawa, Senador Jinggoy Estrada. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Pinaimbestigahan na ngayon ng dalawang senador, na sina Raffy Tulfo at Jinggoy Estrada, ang isang kontrobersyal na politiko na sangkot sa hiwalayan ng celebrity couple, na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ito ay dahil di umano sa nadiskobring high-end condo unit na tinutuluyan ni Dominic Roque, na pagmamayari pala ng isang lalaking politician. Kwento pa ng iba, na ito marahil ang jowa, asukal de papa, o sugar daddy ni Dominic Roque, kung kaya hindi masikmura ni Bea na balikan pa ang aktor, dahil sa kanyang mga nadiskobre. Ito raw marahil ang nagudyok kay Dominic, na huwag pirmahan ang prenuptial agreement ni Bea Alonzo, dahil lahat daw ng nangyari sa relasyon nila ni Bea, kabilang na ang proposal, ay parte raw ng isang malaking master plan. Narito ang buong kwento. Kaninang umaga, dalawang senador na po ang tumatawag sa akin. Una, si Senator Raffy Tulfo at ang pangalawa, Senador Jinggoy Estrada. Puro halakhak lang ang aking sagot sa kanila. Nanay, sabi nilang dalawa, sabi mo na sa amin na sikreto naman. Kasi ayaw kami tantanan ng mga kasamahan politiko. Ay basta, sabi ko, lalabas din naman yan isang araw. Basta lang, halakak lang ako na halakak sa kanila. Nanay, sige na. Talagang si Aiko Melendez, ngayon ko lang nabasa, nanay, pahingi naman ng clue. Talagang binulabog po talaga ng kwentong Bea Dominic ang mundo ng mga politiko. At talagang mabubulabog sila, di ba? Okay. Unahin na muna natin mga kapatid, mamaya babatiin po natin mga nakatutok sa atin. Siyempre, naalala mo nung unang interview kay Dominic tungkol sa kasal nila ni Bea. May nagtanong dahil nga, di ba, yung Nguya squad nila, miyembro si Daniel Padilla. Ang sabi ni Dominic, hindi imbitado, hindi makararating o hindi pupunta, hindi imbitado itong si Daniel Padilla dahil 2020 pa ay hindi na sila nag-uusap. Natural. Ito'y balitang ikinasama ng loob din ng partido ni Bea dahil hindi pa nga kompleto entourage, hindi nyo pa nga nakukumpleto ang mga dapat na asikasuhin. Bakit nadamay na si Daniel Padilla? Ano ngayon ang sagot ng kampo ni Daniel Padilla? O, di ba? Ano sagot, Ramel? Diyos ko, ikaw nga mismo, hindi ka imbitado, kasal mo yan. Yun ang malaking sampal na bumalik sa kanya. Kasi ang daming napasama ang loob, lalo yung mga tagahanga ni Katniel, na parang yabang mo naman. Hindi ka naman sikat. Di ba andun yun? Yung mga salita, hindi ka naman sikat. Mga ang ano, sabi pa, ano ka ngayon? Ikaw ang hindi pala imbitado sa kasal. Karma is real. May ganun pa. Ang yabang-yabang mo. Dinamay-damay mo agad si Daniel. Hindi ka pa pala sigurado sa kasal nyo. Parang ganon. Ay nako. Talaga nag-iinit po talaga ang bumbunan ng mga tagahanga ng Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla dahil sa binitiwang pahayag nitong si Dominic Roque. Alam mo, si Dominic wala ring garteran dila no? Wala ring garteran dila. Pinaghugutan kaya nakapagsalita ng gano'n. Dapat niya si Bea nagsabi nun dahil babae si Bea, di ba? Pwede nga sabihin na, saka na lang po ako magsasalita tungkol dito dahil hindi pa naman po plansyado ang lahat-lahat. At saka, pwede niya si Bea magsabi, pero bakit siya ang nagpasimuno pa sa pagsasabi na hindi imbitado itong si Daniel Padilla dahil 2020 pa raw hindi na sila nag-uusap. Hindi nga natin alam na hindi sila nag-uusap 2020. Nako, Diyos ko. Correct. At saka na, di ba, alam niyang gagawa ito ng malaking ingay. Nagsalita siya ng hindi kami in good terms 2 taon, nung 2020 pa kami. Di ba? Gagawa ito ng malaking issue. Totoo yan. Kung hindi niya binuksan yung kanyang dila sa pagsasabi ng ganyan, di wala rin sanang nagbukas na pintuan para siya i-bash ng i-bash ngayon ng mga fans ni Daniel Padilla.
Ang sabi ni John, yan ang mahirap kapag hindi nag-iisip ang taong tinatanong, lalo na ang mga personalities. Ang akala ko nga rin dati hindi madaldal itong si Dominic Roque. Pero sanga-sanga rin pala ang dila nito. Kaya ngayong binabash siya, wala siyang choice kundi tanggapin ang lahat ng bira sa kanya. Oh, yon. Ang sabi ni Eddie Letrada, basta naniniwala po ako na isang araw lalabas din kung sino yung politikong involved sa hiwalayang Bea Dominic. At eto na, eto namang mga grupo naman, kampo naman ni Bea Alonso, marami pong mga patutsadahan na lumalabas ngayon. Kasi meron yung hustler, nakalagay, hustler, online post yan. Tapos, sino nga kaya ang pinatatamaan ng salitang hustler? Ikaw, no unang tingin mo, unang dinig mo, Romel. Siyempre, babase tayo sa sitwasyon. Lagi naman, di ba, tayo yung mga nakikinig at sumusubaybay sa kwento. Babalansin natin kung kanino nang galing at sino ngayon ang paksa ng usapin. Siyempre, ang alam natin, pasok agad sa isip ko, si Dominic. Kasi siya naman ang ang connected kay Bea at sa mga malalapit kay Bea. Saka sino man po na magsalita ngayon sa magkabilang panig, mamimili na lang po tayo talaga ng teksto. Pero alam na natin kung sino ang pinatatamaan. At ngayon, sa FB page niya, may inilabas si Dominic Roque. Ang sabi niya, Bea is a beautiful person inside and out. No hate, no bashing, no negative things, please. Sabi. Diba? Okay, bago natin walisin ang bakuran ng iba, tingnan muna natin ang bakuran ninyo. Diba? Di ba't meron din nag-post, kapatid mo pa nga, diba? Na may mga tao na nagpapanggap na tupa, pero pagka iyong inalam ang tunay na ugali, ay iba pala. Diba? Parang ganon. Wow, tapos yan, pag-post nila. In sheep's clothing. Diba? At sinagot agad-agad dyan kasi lumabas na nga ang intriga na patama daw ito kay Bea. Sinagot naman ito kagad na nag-post na tungkol daw po ito sa kanyang work. Wala daw po siyang kay Ate Bea. Wala daw po siyang doon. Sinagot niya na sabi niya tungkol po ito sa aking work. Kami post okay. Ganito lang, simple lang kung ako ay marunong sa pagpo-post, sayang lang po, wala ako talagang social media account ng kahit ano. Isasagot ko lang dun sa kapatid ni Dominic kung yun ang kanyang linya ng katwiran. Anong pakialam ng publiko sa trabaho mo? Bakit kailangan mong isa publiko kung ano man ang problema mo sa work mo? At bakit itiniming mo pa, itinaon mo pa kung kailan nagkakaroon ng sigalutan sa pagitan ng kapatid mo at ni Bea Alonso? Yun lang. Diba? Tapos sabi niya, Bea is a beautiful person inside and out. No hate, no bashing, no negative things, please. Nakikiusap si Dominic. Magandang magandang atake. Magandang atake ito sa totoo lang. Maginoo. Diba? Maginoo. Humihingi ng apila sa publiko na huwag birahin ang kanyang ex-girlfriend. Huwag sabihan ng masasakit na salita. Napakagandang atake. Kapuri-puri si Dominic Roque sa kanyang sinabing ito. Kaya lamang, bantayan mo rin ang bakuran ninyo bago mo walisin at bantayan ang bakuran ng iba. Ganun lang yun. Yun diba? lang. Oo, ganun lang. Kasimple. Diba? Kaya yan din ang sinagot ko rin kanina kaya Kuya Rafi at saka kay Senador Jinggoy. Halakhak. Puro halakhak. Nanay, sabihin mo na, sabi ni Kuya Rafi, yung mga kasama akong politiko, binubuliglig ako, tinatanong ako, tanongin mo naman sa nanay mo kung sino yun para malaman natin. Si Senador Jinggoy naman, nanay, nasa Senado ba yan politiko? Nasa mababang kapulungan? Ano ba? Anong posisyon niya? Wala akong sasabihin. Sabi ko, eto po ang taya ko sa issue na ito. Kami po ang naglantad nito. Alam ni Dominic Roque na hindi imbento ang kwentong ito. Alam ni Dominic Roque na totoong may pangalan ng politiko na dapat sambitin sa isyong ito. Alam ni Dominic Roque kung sino ang may-ari at kanino nakapangalan ang condo unit na mamahalin na tinitirhan niya. Alam ni Dominic Roque na siya ang dapat magpaliwanag at magbukas ng issue at hindi kami. Yun ang akin taya dito.
kailangan siya ang magpaliwanag kung bakit lumulutang ang kwentong ito. Hindi pwedeng kami. Dahil hindi naman kami involved hindi naman kami sangkot. Di ba? At saka, ang daming sources, kalat na kalat ito. Alam mo, Dominic Roque, na meron kang kailangan sabihin. Alam mo na meron kang dapat na linawin. Hindi namin sinabing karelasyon mo yung politiko. Wala kaming sinabing kahit ano. Pero ang pagpapaliwanag para maliwanagan ang mga nag-iisip sa iyo dapat manggaling. Hindi Yun sa ang amin. O ang burden of, di ba naman, ang burden of proof, ika nga sa korte, ay wala sa amin. Nasa iyo yan. Yun yon. Okay. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.